Hi guys, welcome back to my vlog. Sa tutorial na to, ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng text editor. Gagamitin natin nga palang text editor is Visual Studio. Ito yung text editor na usually na ginagamit ngayon. Then dito tayo mag-i-input ng mga code natin para makapag-run tayo ng website or webpage locally. So guys, let's start. So ayan guys, punta lang kayo sa Google Chrome or any web browser nyo. Then type nyo lang tong Visual Studio download. Makikita nyo yung link dun sa baba. Yan. Kung mapapansin nyo, ito yung link nya. So, yan, just click nyo lang yan. Yan, makikita nyo yung iba't ibang specification na kailangan para may download siya. So ito yung Linux, Apple, saka Windows. Since Windows based yung ginagamit natin guys, so ang pipiliin natin is itong Windows. Yan, 64-bit siya. Usually naman pag Windows ngayon na Windows 10 and 11, usually na is 64-bit na siya automatically. So just click nyo lang yung button na to. Yan, pagka-click nyo sa kanya, automatic na siya magda-download. Yan, makikita nyo siya. Nagda-download na siya sa upper right side guys. So ito yung mga top extensions niya. Later ipapaliwanag ko kung ano yung mga extensions na sinasabi. So ayan, ginagamit siya sa pagko-code ng mga program natin. So ayan. So wait na lang natin to guys. May iba't ibang klase nga pala ng text editor guys. I-discuss ko na lang siguro later kung ano yung mga text editor na yon. Pero when I was in college, ginagamit namin is Notepad pa. So masyado ng luma. Sa nagkaroon ng Notepad++ at yung mga iba pang ginagamit na text editor. So ayan guys, after nyo mag-download, i-click nyo lang tong setup na to. Yan. Meron ako dating na download pero mas updated na ngayon eh. So ayan guys, double click nyo lang, then I accept, then next. Yan, create icon lang tayo, then next lang, then hintay lang natin siya mag-load guys. Then hintayin nyo lang siya guys. Then after niya mag download, yan, finish. Then close nyo na yan guys. Then after nyan guys, ayan, lumabas na siya sa desktop natin yung icon, Visual Studio. So merong violet na to, so kailangan natin is yung blue icon, yung ganyan na itsura. So ayan, kung makikita nyo guys, ito yung main interface nya. So pwede tayo mag-create dito ng first program natin. Ayan. So ayan yung mga brief definition lang nya. So new file, pwede tayo dito mag-create. Then file new, pwede rin dito. File new. Ayan, dito pwede kayo mag-create din dyan. Dito yung file explorer nya guys, para makita nyo siya na naka-organize dito sa left side. So ayan, pwede rin kayo mag-create ng bago dun sa part na yon. Ayan, pangalanan natin web programming. Okay, so dun tayo sa folder na yon, select lang natin yon. Yan, after nyan, makikita nyo na siya dito sa kaliwa. Yan, nasa file explorer yan guys, ito sa left side. So yan guys, yan, pwede na tayo mag-create ng new file, index.html. File extension niya is HTML guys, kasi yun yung starting natin na gagawin, HTML. Since sample pa lang naman to, ipapakita ko lang sa inyo kung paano siya nag-work. So yan,
HTML. Pwede rin dito kayo mag-create. Yan. Pangalanan natin ng HTML2 index. Yan. .html. Yan. Pinakita ko lang sa inyo guys, pero wag na muna natin gamitin itong HTML index2 or HTML2 natin na page. Yan. So, i-delete na lang muna natin siya. Focus muna tayo dito sa ating index. Yung main yan. So, pwede natin siya i-delete. So guys, yan, makikita nyo yung interface dito sa right side. Pwede na kayo dito mag-encode. So, gagamit tayo ng mga HTML tags na tinatawag. So, makikita nyo guys, ayan, HTML tags yan, or Hypertext Markup Language. So, after nitong video na to, ipapaliwanag ko sa inyo yung pinakang concept or pinakang background ng HTML. So, focus lang muna tayo dito sa text editor para at least makita nyo kung anong function niya. So, before that, mag-install muna tayo ng live server. Yan. So, may naka-install ako. Try ko i-uninstall para at least makita nyo kung paano siya nag-i-install. Then, install nyo lang. Yan. Click nyo lang yan. Then, after nyan, yan. Dito nyo makikita yung mga file extensions. Or, mga extensions para magkaroon tayo ng mga ibang features na itong text editor. Ayan, guys. So, since may live server na tayo, pag nag-encode tayo, pwede na natin siyang i-run automatically. So, ayan, gawa na tayo ng HTML file. So, as you can see guys, yan, dito sa right side, yan. Pwede tayong gumawa ng HTML doctype. Tinype nyo lang yan. So, lalabas yan. Yun yung shortcut guys, yung exclamation point. Then, press enter nyo lang. Lalabas to. Para hindi na kayo mag-type manually na pa isa-isa. Pero since ganyan lang, focus lang muna tayo dito. Tira lang natin yung doctype. So, HTML. Yan. Enter lang. Yan. Then, head. Then, yung body. Yan. Kung makikita nyo mga HTML tags ang tawag dito. So, meron siyang header, body, saka yung footer. So, yung footer hindi ko na muna ilalagay guys. Kung makikita nyo, yan. Didiscuss na lang natin yung ibang HTML by the next video na lang. So, yan yung title guys. Type nyo lang yan, yung title. Webdev. And then, gawa tayo ng simple message dito na hello world. Yan. Then, paano ba natin ito makikita? So, yun yung purpose ng live server kanina na ginawa natin. So, Control S lang natin or i-save lang natin siya. Pwede rin doon sa file then save or Control S. Just press Control S. So, ito sa live server, click nyo sa lower right side. Makikita nyo yung icon na yun. Yun, yung nandun sa right side. Yan, hello world. Kung makikita nyo locally, ano na siya. Yung IP address niya, nag-generate siya. Sa index.html, hello world. So, yan guys, nag-run siya sa Chrome. So, yun yung simple purpose ng text editor. So, yan guys. So, ito lang guys. Yun lang yung ano niya. First part. Para makita nyo lang din yung kung paano nag-work yung text editor. So, additional, pakita ko sa inyo yung medyo lumang estilo. Yan. So, ito lang din yung mga kailangan natin, mga web browsers. Then, itong text editor natin. So, ito guys, yung notepad. Yan, pwede nyo i-type dito manually. Ito yung before na ginagamit namin nung nag-aaral pa kami nung college. Pero ngayon, hindi na kasi siya masyadong ginagamit kasi hindi naman siya ganun
Kumbaga hindi na siya ganun, hindi na siya practical gamitin ngayon. So ayan, kung makikita nyo yung code ko kanina, halos parehas nung dun sa text editor na isa na latest na Visual Studio. So gawa rin tayo ng same code na tinype natin dun sa isang text editor. So ayan. So guys, pinapakita ko lang sa inyo to para makita nyo yung purpose ng text editor. Yan. So sinave na natin siya sa desktop. Kung makikita nyo, then pwede nyo siyang i-open through Chrome or Explorer na web browser. Yan, kung makikita nyo yan. So since Chrome ang ginagamit natin, choose na lang natin siguro tong Chrome. Then okay lang. Yan. Boom. Lumabas din. Same lang din ng isang text editor. So yun guys. Makikita nyo dito, yun yung purpose ng text editor para makapag-run siya or makapag-create siya ng HTML page. Or in the future, gagamitin natin siya for HTML website. So by the next topic, i-discuss na lang natin yung HTML code saka kung paano siya i-run, kung paano siya mag-execute. So thank you guys for watching. Bye.